Nagbigay din ng reaksyon ang Vice Presidente sa grupo ng mga abogado sa pangunguna ni Attorney Israelito Torion na nag-aay ng reklamo sa Supreme Court para questioning ang impeachment proceedings. Hindi sila nagkonsulta sa akin kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon ngayon. Iniwan ko na lang yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyer. Itigil ang examination, imbis sagutin yung tanong. So ito ang problema. Kapag ang depensa ay umiikot lang sa process at hindi po sa truth, ang ibig sabihin nito, mahina at sablay ang laman ng depensa nila. Umaasa sa judicial fill-in. Sa Supreme Court, mga kababayan mismo bilang backup plan. So ang pinakadelikadong bahagi ng strategy. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Di ano niya Mr. Maravillas, maganda topic ngayon. Ang topic natin ngayon, Sara's Squid Game. Ang larong pusit ni Sara Duterte. Wala man pong ibang topic na pwede nating pag-usapan kasi yan ang lumalabas sa mga balita. Alangan magkwento tayo ng hindi man po mga hot topics dito. Yan ang labas ng labas. Yan o. Siya yung madalas na tanungin ng media. Sara Duterte, hindi raw iniisip ang impeachment laban sa kanya. Report po mga kababayan ng Philippine Star. Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte na hindi niya iniisip ang impeachment cases laban sa kanya at pinapaubayan niya ito sa kanyang mga abogado. Sa interview kahapon, birthday ng kanyang tatay, nagbigay din ng reaksyon ang Vice Presidente sa grupo ng mga abogado sa pangunguna ni Attorney Israelito Torion na nag-aay ng reklamo sa Supreme Court para questioning ang impeachment proceedings. Hindi sila nagkonsulta sa akin kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon ngayon. Iniwan ko na lang yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyer, independent lawyers na hindi kasama sa defense team na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-aabuso ng proseso ng impeachment sa niya. Kayo na lang ang maniniwala sa ganyang kwento na walang approval yan sa iyo. Magpipetisyon ba yan ng mga abogadong yan? Si Torion saka si Vic Rodriguez? At saka siyam sila lahat. Kaya 25 lahat ngayon ang mga abogado na nagtatanggol kay Sara Duterte. 16 strong defense lawyer sa impeachment complaint. Ngayon naman sa Supreme Court, siyam sila. Bali 25. Magtatrabaho yan na ganyan na walang approval sa inyo. Kayo na lang ang naglulukuhan. But anyway, pag-usapan natin yung taktikang pusit ni Sara Duterte. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ang ginagawang taktika ni Sara Duterte, hindi po siya simpleng legal strategy. Isa po siyang orchestrated na laro ng delay, diversion at saka deception. Kasi sa halip na harapin ang ebidensya sa tamang forum, ginagamit po ng kampo ni Sara Duterte yung Supreme Court bilang shield para pahinain po yung proseso ng impeachment. Napakalinaw. Kaya tumakbo sila sa Supreme Court at ngayon, nagdi-deny si Sara na alam niya, pinabayaan lang daw niya yung mga abogado at salamat daw sa pagtatanggol. May ganon talagang drama. Sa madaling salita mga kababayan, habang yung ating Congress ay naghahanap ng katotohanan, ang kampo ni Sara naghahanap ng paraan para pigilan ito. So ang feeble defense mga kababayan, procedural delay, hindi po substantive defense. Ang taktika ni Torion at Topacio, dati ni Vic Rodriguez, siyam pong mga abogado sa paghingi po ng TRO sa Supreme Court para pigilan ang impeachment sa House of Representatives. Malinaw po, hindi po nila sinasagot kasi yung ebidensya. Iniiwasan po nila yung proseso. Hindi nila dinidisprove yung allegations. Hindi nila hinaharap yung resibo. Sa halip, umaasa sila sa technicalities at TRO. Kumbaga, imbes na sagutin yung mga tanong,
gusto nilang ipahinto yung examination kung sa classroom. Itigil ang examination. Imbes sagutin yung tanong. So ito ang problema. Kapag ang depensa ay umiikot lang sa process at hindi po sa truth, ang ibig sabihin nito, mahina at sablay ang laman ng depensa nila. Umaasa sa judicial fill-in sa Supreme Court, mga kababayan, mismo bilang backup plan. So ang pinakadelikadong bahagi ng strategy, umaasa sila na ang mga DDS-aligned justices ang pupuno, mga kababayan, sa kakulangan ng kanilang argumento. So paano? Palalawakin po yung interpretasyon ng due process. Gagamitin yung expanded jurisdiction para makialam, mga kababayan. At saka mag-i-issue ng TRO kahit wala pang malinaw na constitutional violation. So ito po ang tunay na plano. Kung mahina po yung argumento, ipaubaya sa Supreme Court para ayusin. Pero mga kababayan, sa separation of powers, hindi dapat po agawin ng Supreme Court ang impeachment na malinaw na trabaho ng Kongreso. Kasi alam nila, mga kababayan naman, at alam nating lahat laging napag-uusapan ito, na ang impeachment po ay isang sui generis process, isang unique constitutional mechanism. Ang papel po ng Supreme Court, limitado lamang sa klarado pong constitutional violations. Hindi sila dapat makialam sa political process ng Kongreso, sabi ng mga magagaling na legal luminaries. Ang critical na punto, mga kababayan, dito, kung walang makikitang grave abuse of discretion, wala pong basihan ang TRO. At dito, mga kababayan, papasok ang katotohanan na sumunod yung House sa proseso. Kompleto po yung form, substance at ground. May due process sa committee level. Ito mismo yung naging consequences ng unang petisyon ng kampo ni Sara Duterte. In short, walang legal basis po, sabi yan ng mga legal analysts, para pigilan po yung impeachment. So para po makakuha na TRO, kailangan patunayan muna ng kampo ni Sara, ni Topacio at Torion ng House, mga kababayan, ay kumilos ng may grave abuse. Ang pagbusisi sa milyon-milyong pondo, yung confidential funds po, ay mahirap tawaging abuse. Kasi po, parte siya ng oversight function ng Kongreso. Prematurity, wala pang injury, naghahanap na po ng TRO. Isa ito sa pinakamahinang punto ng kampo ni Sara Duterte, mga kababayan. Wala pang final judgment, nasa hearing stage pa lang, wala pang conviction, pero humihingi na agad sila ng TRO. So parang humihingi ka ng appeal na wala pa mang talo. Hindi ka pa talo, gusto mo nang mag-appeal. Parang yung case nito de la Rosa, wala pang warrant of arrest, nagtago na. Wala pang warrant of arrest, nagtago na si Bato de la Rosa. Advance kong mag-isip. So yung legal implication nito, premature po. Hindi pa siya hinog para sa judicial review. At sa higit sa lahat, ang pagharang, mga kababayan, sa hearing, direkta po siyang paglabag sa power of inquiry ng Kongreso. So, wag dapat tayo maligaw sa technicalities, mga kababayan. Habang nililihis nila yung usapan, ito yung dapat na ibalik sa publiko. Una yung issue sa confidential funds. Ito yung smoking gun, mga kababayan. Malaki siyang halaga, kulang sa transparency. Hindi malinaw yung paggamit. At ito, mga kababayan, ay hindi kailanman sinagot. Ito po yung sentro ng betrayal of public trust. Then yung COA, disallowances, mga kababayan. Hindi po ito simpleng accounting error. Ito po ay isang official findings ng Commission on Audit. May mali, documented po, at may basihan. At kapag may disallowance po, ang ibig sabihin niyan, may pananagutan. Then yung DepEd anomalies.
mga multong programa, ghost programs. Sa ilalim ng ganyang pamumuno, may mga nakitang problema po sa laptop procurement, may feeding program irregularities, may questionable implementation. Ito yung dapat na sinasagot punto por punto ni Sara Duterte sa hearing. Umiiwas po Na-discover din mga kababayan yung mga ghost scholars. Yung issue hindi kailanman sinagot mga kababayan. So ang malaking tanong, nasaan ang pondo? Sino yung mga nangkinabang nito? So ang ginagawa niyang pag-iwas sa hearing, pag-iwas po sa katotohanan. Paulit-ulit po ang hindi pagdalo ni Sara. Hindi po ito simpleng absence. Ito po ay malinaw na contempt sa proseso. Kung wala ka namang itinatago, bakit ka umiiwas? Ganun lang yun mga kababayan. Then yung issue mga kababayan sa alleged hidden wealth at illicit links, mga aligasyon ng tagong yaman, koneksyon sa pogo at illegal drugs. Hindi man final ang mga ito. Sapat ito mga kababayan para imbestigahan. At yun mismo ang ginagawa ng Kongreso. Kaya nga po, may mga pinapasugpi ng mga tao at mga dokumento. Then yung kanyang pagbabanta na ipapatay. Yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa Marcos at si Martin. Nagsimula ito sa isang viral video. Online video niya mismo na pa-online press con siya sa kanyang mga kakamping vloggers noong November 2024. Kung saan hayagan niya sinabi na kinausap na niya ang isang tao para ipapatay si PBBM, si Lisa Marcos at si dating Speaker Martin. So bakit ito mga kababayan ay tinuturing na admission? Yung hindi niya pagsagot. Sa batas mga kababayan, ayon sa mga legal experts, ang admission ay isang pahayag ng isang tao na maaaring gamitin laban sa kanya. Direct and specific. Hindi po ito general threat. Binanggit niya yung mga pangalan ng ating Pangulo, ni Lisa, ni Martin. May admitted intent. Yun sa pagsasabi niya na no joke niya. At kinausap ko na niya yung tao. And he said yes, sabi pa niya mga kababayan. Inamin niya mismo na may pre-existing instruction siya o utos sa isang tao, mga kababayan, yung hitman na isagawa yung pagpatay. Spontaneous yung statement. Ginawa niya ito sa isang video conference, on record siya at pwede nating tingnan anytime. Masisearch natin mga kababayan sa video, may file. Sa ilalim ng rules of court, sabi ng mga legal luminaries, ang mga voluntaryong pahayag na ganito ay matibay na ebidensya. Dahil galing mismo sa bibig ng akusado. Yan ang rason mga kababayan sigurado kung bakit si Sara Duterte ayaw mag-attend sa hearing. Pati yung kanyang mga abogado umiwas. So ang mga issue na yan mga kababayan ay ilan lamang sa mga issues na tinatakasan. Iniiwasan na sagutin po ni Sara Duterte. Ngayon, yung political strategy, judicial shield narrative. So dito dapat tumama yung narrative. Technicality trap. Senator Yon at Topacio nag-file sa Supreme Court mga kababayan ng petisyon para makakuha ng TRO to stop the impeachment proceedings. Pero mga kababayan, malinaw. Sila yung mga abogadong hindi sumasagot sa issue. Nagtatago sa technicalities. Umaasa sa Supreme Court kasi alam nila siguro talagang may na yung defense nila. So, simple lang yung mensahe nito na kanilang mga ginagawa. Wala silang maisagot, kaya pinapahinto ang pagtatanong. Yung impeachment proceedings mismo, gusto nilang ipatigil. So, ang nangyayari ngayon, truth versus TRO. So, yung katotohanan nasa hearing ng Kongreso,
Yung pagtatago nasa TRO. Kung inosente si Sara Duterte, mga kababayan, bakit ayaw niyang humarap sa Kongreso? The highest form of due process, mga kababayan, ay yung pagharap at pagsagot sa mga akusasyon. So ito ang totoong Squid Game, mga kababayan. Hindi laro ng survival, kundi laro ng evasion. Hindi laban para sa katotohanan, kundi laban para makaiwas. So habang ang Kongreso, mga kababayan ngayon nagtatrabaho, naghahanap ng sagot, gumaganap sa mandato, ang kampo naman po ni Sara Duterte umiiwas, nagtatago at umaasa sa shortcut. So kapag mga kababayan ang depensa ay TRO technicality at hindi po katotohanan, malinaw, hindi nila po kayang ipanalo ang laban ni Sara Duterte. Bakit po? Kasi po maraming nakatagong lihim na kapag mga kababayan na bunyag ay magsasara ng maduming pahina ng mga Match Duterte. framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.